Isa pong magandang araw sa inyo, Misteri, at sa mga taga-subaybay niyo. Ako nga po pala si Reggie at paborito ko po kayo, pati na rin ang mga kwento ninyo sa inyong channel. Misteri, sa dagat po umaasa ng kabuhayan ang aking mga magulang. Isa pong mangingisda ang tatay ko at isa naman pong tindera ng isda ang nanay ko. Kaya iyon na rin ang aking nakasanayang hanap buhay. Sumasama po ako sa paglalayag ni tatay sa aming bangka tuwing madaling araw, kaya alam ko po ang hirap ng ganoong trabaho. Dito na po papasok ang madilim na kwento ng aming lugar dahil sa isang nilalang na hindi namin maipaliwanag at siyang bumalot ng takot sa mga mangingisda at maging sa mga tao sa aming isla. Muli, ako po si Reggie at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Reggie, bilisan mo! Kanina ka pa hinihintay ng tatay mo sa bangka. Baka abutan kayo ng liwanag at wala na kayong maabutang mga isda. Opo, Nay. Sumakit lang po ng konti yung tiyan ko pero tapos na po ako. O sige, bitbitin mo na rin tong termos at kape nyo ha. Baka makalimutan mo, wala kayong maiinom dun sa gitna ng dagat. Araw-araw ay ganoon ang pangyayari sa aming buhay. Gigising ng madaling araw para sumama sa pangingisda. Tapos sa umaga ay dadalhin namin ang mga nahuli sa pamilihang bayan. Habang bitbit ko ang termos papuntang Pampang, may nakasalubong akong isang pamilyar na kaibigan. Aray ko po, hindi ka tumitingin sa nilalakaran mo. Ay, pasensya na ho. Paeng, ikaw ba yan? Uy, Reggie, ikaw pala yan. Kamusta? Hindi kita napansin. Okay lang ako. Parang ikaw pa tong nagulat samantalang taga rito naman ako. Ikaw nga ito ngayon lang ulit nakabisita sa lugar. Nawalan kasi ako ng trabaho sa bayan, kaya nauwi ulit ako rito. Ganun ba? Kailan ka ba nakauwi? Wala ka man lang pasabi. Nung isang araw lang, Reggie. Ganun ba? Sasama ka ba ngayon sa bangka? Kaya ka nagising ng ganitong oras? Oo sana, kaso… Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin, Misteri, dahil bigla kaming naputol ng malakas na sigaw ni tatay. Reggie, bilisan mo! Mauubusan na tayo ng huli! Sige Paeng mauna na ako. Nagagalit na si tatay. O sige Reggie, mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Ingat kayo. Habang nasa kalagitnaan kami ng dagat at ibinababa na ang aming lambat, nakapag-usap pa kami ni tatay habang naghihintay ng mga mahuhuli. Sino ba yung kausap mo kanina Natagalan ka. Si Paeng putay, yung kababata ko. Si Paeng? Hindi ba nasa bayan na siya nagtatrabaho? Bakit siya napadpad dito? Nawala nung natanggal po ata siya sa pinapasukan niya kaya nauwi daw ulit siya dito sa lugar natin. Ganun ba? Baka nahirapan na rin siya doon. Baka nga po tay. Ako din sana, binabala kong magtrabaho sa bayan. Magtapos ka muna ng pag-aaral para matulungan mo ang mga kapatid mo. Naawa na rin kasi ako sa inyo ni nanay. Kaya pa namin ng nanay mo. Hanggat malakas pa kami, mag-aral kang mabuti. Dahil kapag hindi, dito ka rin mauuwi sa pagiging mangingisda. Opo tay,
Pangako, magtatapos po ako para mas guminhawa yung buhay natin. Nang maihagis na namin ang lambat, medyo marami-rami rin ang aming nahuli. Masaya kaming pabalik na sa pampang ni tatay nang may nakita kaming isang bangka na palutang-lutang sa gitna ng dagat at wala itong bangkero. Tay, tingnan nyo oh. Kilala nyo po ba kung sino yung may-ari ng bangkang yan? Nakalutang lang, wala yung bangkero. Oo nga, tara, lapitan natin. Misteri, nang malapitan namin, halatang nandoon pa ang lambat nito na hindi pa nabababa sa tubig at maging ang makina ay hindi na umaandar. Napansin din namin na may bahid ng dugo sa bandang dulong bahagi ng bangka, pati na rin sa katig nito. Kinabahan kami ni tatay at nag-alala kung ano ang nangyari. Kay Ka-Ermeng pa naman itong bangka. Ano kayang nangyari sa kanya? Sana naman po walang masamang nangyari sa kanya, tay. Sana nga. Tara, tulungan mo ko. Hilahin natin itong bangka. Itinali namin ni tatay ang bangka ni Mang Ermeng sa bangka namin. Pagkarating namin sa pangpang, nadatna namin ang maraming tao na nag-aabang. Ang ilan ay nanghihingi ng isda para sa kanilang ulam, habang ang iba naman ay naghahanda ng mga ititinda sa bayan. Ganoon po kasi sa lugar namin, Misteri. Normal na may mga nanghihingi ng mga huling isda para pang ulam ng ibang pamilya. Namataan din namin si Aling Yoli, ang asawa ni Mang Ermeng. Parang nagtataka siya kung bakit hila-hila namin ang bangka ng kanyang asawa. Agad siyang nagmadaling sumalubong sa amin. Anong nangyari? Bakit naladala niyo ang bangka ng asawa ko? Yoli, nakita kasi namin yung bangka ni Ermeng na palutang-lutang sa gitna ng dagat. Nang lapitan namin wala nang tao at may mga bahid ng dugo. Dugo? Diyos ko! Totoo ba yan? Ang asawa ko! Anong nangyari sa kanya? Biglang napahagulgol at nagsisigaw si Aling Yoli matapos marinig ang lahat ng sinabi ni tatay. Agad nagsagawa ng paghahanap ang mga mangingisda, umaasang makita si Mang Ermeng. Baka daw napadpad lang sa karatig na isla. Pero bigo silang lahat. Nang bumalik sila sa amin, hindi na nila natagpuan ang katawan ni Mang Ermeng. Labis ang pagdadalamahati ni Aling Yoli sa pagkawala ng kanyang asawa. Palaisipan pa rin sa lahat ang mabilis at misteryosong pagkawala niya, habang ang mga matatanda naman ay may agam-agam. Baka raw kinuha si Mang Ermeng ng mga elemento ng dagat bilang alay o kapalit sa mga likas na yaman na kinukuha namin mula sa dagat. Ilang araw pa siguro ang nakalipas bago tuluyang natanggap ng mga mangingisda at ni Aling Yoli na hindi na nga babalik pa si Mang Ermeng. Kasama si tatay sa mga lumalabas sa laot at pumupunta sa mga karatig isla para maghanap. Kaya naman habang hinihintay ko silang makabalik sa pangpang at nakikita kong wala silang dalang magandang balita, hindi ko maiwasang malungkot. Hindi na ata nila nakita yung katawan ni Mang Ermeng, ano, Reggie? Ang tanong sa akin ni Paeng mula sa aking likuran habang nakatanaw kami sa malayo sa direksyon ng bangka ni tatay. Ikaw pala, Paeng. Oo nga mukhang hindi na nila nakita pa. Kung saan na sila naganap pero wala pa ring bakas. Nakakaawa rin si Aling Yoli. Kaya nga nakakalungkot kasi nakita ko pa siya nung araw na nawala siya. Talaga? Paano? Nalimutan mo na ata na sa amin kumukuha ng gasolina ang mga mangingisda dito sa atin. Oo,
Alam ko namang may gasolinahan kayo. Ang ibig kong sabihin, kumuha ba siya nung araw na yun? Oo, at nanghiram pa siya sa amin ng ilang litro para sa paglaot niya nung araw na yun. Misteri, may kaya po kasi ang mga magulang ni Paeng. Ang pangunahing kabuhayan nila ay ang pagpapautang ng puhunan at gasolina na halos lahat ng mga bangka ng mangingisda sa lugar namin. Nakakalungkot nga eh. Sabi pa nga ng ibang matatanda, kinuha raw siya ng sirena o ng mga nilalang ng dagat. Marahil ganun na nga yun. Sa amin nga rin binenta ni Aling Yoli yung bangka nila. Talaga? Mabuti naman. Wala rin naman kasi sigurong makakagamit nun sa kanila. Puro bata pa yung mga anak nila. May kinuha ang amang ko na 2 tao para mamangka bukas. Susubukan ko ngang sumamay para naman may pagkaabalahan ako. Uy, maganda yun. Kaso ang tanong, sanay ka pa ba sa pangingisda? Di ba sanay ka na sa trabaho sa bayan? Oo naman, sanay pa rin ako no. Dito ako lumaki, ano ka ba? Reggie! Anak! Tulungan mo nga muna ako dito sandali. Sige po tay. O siya Paeng, mauna na muna ako ha. Sige Reggie. Uuwi na rin ako sa amin para makapag-ayos para mamayang madaling araw. Naibahagi sa akin ni tatay ang ginawa nilang pagsuyod sa dagat para matagpuan ang katawan ni Mang Ermeng. Ngunit bigo pa rin sila. Ang tanging nakita nila ay isang piraso ng damit sa kabilang bahagi ng isla na pinaghihinalaan nilang pagmamay-ari ni Mang Ermeng. Bagay na kinumpirma naman ni Aling Yoli. Lalo pang tumibay ang paniniwala ng marami na nawala si Mang Ermeng sa kagustuhan ng dagat. Kinaumagahan ng madaling araw, nag-ayos na kami ni tatay ng mga gagamitin sa bangka. Pati gasera at termos ay inilagay na namin. Napansin ko rin si Paeng sa kabilang bangka kasama ang 2 kalalakihan. Paeng! Uy Paeng! Sabay kaway ko sa kanya. Kumaway naman siya pabalik na may kasamang ngiti. Hindi na kami nakapag-usap pa noon dahil itinulak na ni tatay ang bangka, gayon din ang bangka nila Paeng. Medyo kakaunti lang ang nahuli namin nang abutan na kami ng init ng araw, kaya nagyaya na si tatay na bumalik na kami sa Pampang. Malayo pa lang kami sa isla, tanaw na namin ang dami ng taong nagtitipon. Akala ko noong una, nag-aabang lang sila ng pagdating ng mga mangingisda, pero nang mapansin namin sa iisang lugar lang sila nagkakagulo, hindi na maganda ang pakiramdam namin ni tatay. Parang may nangyayari sa isla natin, anak ah. Oo nga tay, ganon din yung pakiramdam ko. Dalian na natin. Pagkababa namin ng bangka, agad kaming sinalubong ni nanay. Takot na takot ang itsura habang nagkukwento. Nay, anong nangyari? Naku Reggie, ang kaibigan mong si Paeng natagpuan na inaanod sa Pampang. Bakit? Anong nangyari? Wala pang makapagsabi. Wala siyang malay ng matagpuan. Pero yung mga damit niya, puno ng dugo at may ilang sugat sa katawan. Ano po? Yung mga kasama niya. Hindi pa rin alam kung nasan yung 2 kasama niya. Maging yung bangka nila, hindi na rin natagpuan. Nasaan po si Paeng ngayon, Nay? Ayun, dinala na siya ng magulang niya sa manggagamot para ipasuri. Nang gabing yon, Misteri, dinalaw namin si Paeng kasama ang ilang kapitbahay na nais ding malaman ang buong pangyayari. Doon, nagkamalay si Paeng at kinuwento niya ang lahat. May umatake sa amin. Hindi pa kami gaanong nakakalayo sa dalampasigan. May nilalang na biglang sumunggab kay Mitay.
galing sa ilalim ng dagat. Ano? Anong klaseng nilalang? Pating ba? Hindi pating. Pero may buntot. Hindi ako pwedeng magkamali. Sirena ang sumalakay sa bangka namin. Sirena? Sigurado ka ba, iho? Oo, wala nang iba. Laking gulat ng mga nakikinig kasama kami ni tatay. Hindi kami lahat makapaniwala. Marami ang nagbulong-bulungan. Sabi ko na nga ba Sirena ang may gawa nito. Sinisingil na tayo sa pagkuha natin ang mga yamang dagat. Baka naman namalikmata lang si Paeng dahil sa sobrang takot. Baka pating lang ho iyon na pagkamalan lang na sirena. Pero mabuti na lang at nakaligtas pa rin siya. Basta! Hindi na tayo ligtas! Mag-ingat na tayong lahat! Ako, naniniwala akong sirena iyon. Sunod-sunod na kasi ang mga nangyayari. Hindi na normal ito sa ating lugar. Iba-iba ang naging opinyon ng mga tao. Karamihan ay naniniwala kay Paeng, pero may ilan pa rin ang hindi makapaniwala na sirena ang salarin. Samantala, si Paeng ay labis pa rin ang sama ng loob. Bukod sa paniniwalang sirena ang umatake sa kanila, sinisisi rin niya ang bangka na ginamit nila na para bang may dala raw itong kamalasan. Hindi na raw niya alam kung ano ang nangyari sa dalawang kasama niya. Baka patay na raw ang mga ito. Nang tanungin namin kung paano siya nakaligtas, sinabi niya na tumalon siya sa dagat at lumangoy palayo. Sa kasamaang palad, may tumamang matigas na bagay sa kanyang ulo kaya raw nawalan siya ng malay. Nagdala ng matinding takot ang mga pangyayaring ito sa lugar namin, lalo na sa mga mangingisda kasama na si tatay. Si nanay naman ay labis din ang pag-aalala sa amin. Ayaw niyang magaya kami sa mga naging biktima. Dahil rito, ilang araw ding hindi na malaot ang mga mangingisda sa amin. Nag-alay din ng isang espesyal na dasal ang punong manggagamot para sa kapanatagan ng isla. At upang huwag nang masundan pa ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao. Pero dahil ilang araw nang hindi nakakapalaot ang mga tao sa amin, nagdulot ito ng matinding gutom sa aming lugar. Naunang umalis ang mga magulang ni Paeng. Wala na raw kasing bumibili ng gasolina sa kanila at dahil ayaw din nilang magpautang sapagkat alam nilang wala namang makakapagbayad, nagdesisyon silang lumipat sa bayan, umaasang makakabangon doon. Naiwan naman si Paeng sa kanilang bahay at hindi sumama sa kanila. Buti ikaw pre, hindi mo naisipang umalis kahit na tagutom na dito sa atin. Ngayon lang din kasi ako nakauwi dito sa atin. Ang payapa ng buhay dito Kaso, ganito pa yung nangyari. Ay nako, kailan kaya matatapos to? Sana naman huminto na sila sa pagkuha ng buhay sa atin. Hindi naman tayo ganid sa mga isda, di ba? Sapat lang yung hinuhuli natin. Baka dahil din sa illegal dynamite fishing, kaya tayo sinisingil ng dagat. Pero hindi naman lahat gumagawa noon. Sa totoo lang, di ba? Marami nga sa mga mangingisda yung tumutol noon, kaya talagang bawal na bawal yun. Meron lang talagang iilang matitigas ang ulo na palihim pa rin gumagawa noon. Ang alam ko, si Mang Erming, gumagawa raw ng ganun Talaga ba? Hindi ko alam yun Hindi naman kasi namin siya nakakasabay ni tatay sa laot. Misteri, sa tagal kong naninirahan sa tabing dagat,
Ito ang pinakamabigat na pagsubok na kinaharap namin. Hindi man kami sagana sa material na yaman noon. Masaya na kami sa simple at payapang pamumuhay. Ngayon lang kami naguluhan at napuno ng takot. Bukod pa roon, ang kabuhayan namin ang lubos na naapektuhan. Dahil sa matinding gutom, napilitan na ang ilan sa mga mangingisda, kabilang si tatay, na mamalaot muli. Tay, ba't po kayo nag-aayos ng lambat? Mangingisda ako bukas. Wala na tayong makain. Pero napakadelikado nun, tay. Paano kung may mangyari sa inyo? Hindi tayo makakausad, Reggie, kung lalamunin lang tayo ng takot. Ako lamang ang aalis. Dito ka sa bahay. Samahan mo ang nanay mo. Hindi ako papayag na wala kayong kasama, tay. Huwag kang matigas ang ulo, Reggie. Huwag sanang mamarapatin. Pero kung sakaling may mangyari sa akin na masama, maiiwan ka dito kasama ng nanay at kapatid mo. Pero tay, Tama na, Reggie. Ako nang bahala doon. May iba rin namang mangingisda na sasama mamaya, kaya may makakasabay ako. Wala na kaming nagawa ni nanay kundi sundin ang kagustuhan ni tatay. Si tatay kasi, Misteri, ay may isang salita at wala ni isa sa amin ang nakakabali doon. Madaling araw, inihatid namin si tatay hanggang sa labas ng bahay. Pinakiusap niya sa amin na ipagdasal ang kanyang kaligtasan. Umiiyak kaming mag-ina habang pinagmamasdan siyang paalis. Ngunit ilang minuto lamang ang makalipas ng kanyang pag-alis. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi na ako nagpaalam kay nanay at pasimple akong umalis para sundan si tatay. Madilim pa noon, mga 2:00 o 3:00 ng madaling araw, at dahil wala akong gaserang dala, ang liwanag lang ng buwan ang tanging nagsisilbing gabay ko sa daan. Nang madali akong tumakbo papunta sa Pangpang, sa kabutihang palad, nakita ko ang bangka ni tatay na naroroon pa, hindi pa siya nakakaalis. Habang naglalakad ako sa pinong buhangin, dahan-dahan akong napatitig sa bangka, pero wala roon si tatay, Misteri. Hanggang sa bigla akong nakarinig ng sigaw. Dahil sa lakas ng hampas ng alon sa Pangpang, halos hindi marinig yon ng iba, pero nasagap pa rin ang pandinig ko. Mabilis kong hinanap ang pinagmumula ng sigaw at nanlaki ang mga mata ko, Misteri. Kitang-kita ko si tatay na nakahandusay sa buhanginan. Takot na takot habang may isang nilalang na nakatayo sa harap niya at handang dumamba sa kanya. Agad akong kumuha ng sagwan mula sa bangka at buong lakas ko yung hinampas sa nilalang. Nabali lamang ang sagwan pero nakuha ko ang atensyon ng nilalang. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at sa pagkabigla ko, isang pamilyar na muka ang bumungad sa akin. Si Paeng, Misteri. Si Paeng ang nilalang na kinatatakutan ni tatay. Paeng, ikaw ba yan? Reggie, anak! Tumakbo ka na! Hindi ito sumagot, Misteri. Sa halip, mabilis itong sumugod sa akin, kaya naman napilitan akong tumakbo palayo. Pero dahil sa buhangin ang tinatakbuhan ko, hirap akong makatakbo ng mabilis. At hindi nagtagal, naabutan niya ako at sinunggaban. Natumba ako sa buhangin at siya'y mabilis na napangibabawan ako. Sinubukan niyang kagatin ang leeg ko,
Ngunit sa takot ko ay nagawa kong ipangsangga ang kaputol ng sagwan na kanina'y ginamit ko sa pangdepensa. Nanginig ako sa takot noon, Misteri, at hindi ko alam ang gagawin ko. Paeng, anong nangyayari sa'yo? Ngunit hindi na siya si Paeng na kakilala ko. Ang mukha niya ay hindi na mukhang tao, Misteri. Namumutla ang balat niya at halos parang kahoy na sa sobrang gaspang. Ang mga mata niya nangingitim, animoy hukay na walang laman. Ang mga kuko niya'y mahahaba at matutulis, para bang mga patalim. At ang ngipin niya ang hindi ko makakalimutan, matutulis at humaba na parang sa mabangis na hayop. Mula sa kanyang bibig ay umaagos ang laway na tila may bahid ng dugo. Habang nakikipagbuno ako sa kanya, naramdaman kong bumibigat ang kanyang katawan sa ibabaw ko. Kumakawala ang kanyang paghinga sa anyong pag-ungol na malalim at nakakakilabot. Sa bawat galaw niya, para siyang hayop na gutom sa laman. Bigla na lamang dumating si tatay. Dala ang lambat na ginagamit namin sa pangingisda. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni tatay ang lambat kay Paeng. Napulupot ito sa buo niyang katawan mula sa ulo hanggang sa paa. Napaurong si Paeng mula sa akin at nagpumiglas. Galit na galit habang iniuurong niya ang kanyang matatalim na kuko para sirain ang lambat. Kumakalabog siya sa buhanginan, gumagapang at namimilipit. Ngunit kahit anong gawin niya, Misteri, hindi na siya makawala. Sa tuwing susubukan niyang punitin ang lambat, parang may kung anong humihigpit dito na lalong nagpapahina sa kanya. Doon na rin dumating ang iba pang mga mangingisda. Nagulat sila sa kanilang nakita. Lumuwa ang kanilang mga mata sa takot at gulat. Nasa harap nila ang isang aswang. Si Paeng, Misteri, ang dahilan ng mga patayan sa lugar sa amin at siya din ang tinutukoy na nilalang. Hindi galing sa ilalim ng dagat, kundi nilalang ng dilim na kumuha sa buhay ng mga kasamahan namin. Siya pala mismo ang salarin. Sinisi lamang niya ito sa sirenang kunwari ay nakita niya. Pinaniwala niya ang lahat para lamang mapagtakpan ang krimeng ginawa niya. Galit na galit ang mga tao. May ilan na hindi napigilang saktan si Paeng. Sinipa siya, binugbog habang nakakulong sa lambat. May ilan pa na nagtangkang patayin siya sa sobrang puot. Ngunit bigla, sa hindi inaasahan, nagwala si Paeng at nagawang makalas ang lambat. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palayo. Hinabol siya ng mga mangingisda sa dalampasigan. Habang habol namin siya, isa sa mga mangingisda ang naghagis ng isang dinamita. Isang dinamita na ginagamit sa iligal na pangingisda, Misteri. Tinamaan noon si Paeng ng dinamita at sa lakas ng pagsabog, nadamay pa ang ilang mga dinamita na nakaimbak sa isang bangka malapit sa lugar. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong tabing dagat, Misteri. Sumiklab ang apoy at umalingaw-ngaw ang ingay sa buong paligid. Dahil sa pagsabog na yon, tuluyan ang nasawi si Paeng. Nagising ang buong baryo sa ingay ng pagsabog at mula noon, kumalat ang balita. Si Paeng, ang matagal naming inakalang kaibigan at kasamahan, ay isa palang aswang. Siya ang nilalang ng dilim na kumitil ng maraming buhay sa aming isla. Matapos ang pangyayaring yon, sinisi ng mga tao sa aming lugar ang mga magulang ni Paeng.
marami ang naniwala na kasangkot din sila sapagkat iniwan nila si Paeng sa isla. May mga nagsabi pa na baka pati sila ay mga aswang na rin. Ngunit nang mabalitaan ng mga magulang ni Paeng ang sinapit ng kanilang anak, agad silang bumalik sa isla. Ikinuwento nila na bago pa man mangyari ang lahat, napapansin na nila ang kakaibang pagbabago kay Paeng simula nang umuwi ito. Ayon sa kanila, tila naging mailap at madalas mag-isa si Paeng. Hindi na raw nila ito makausap ng maayos at kahit pilitin nila, ayaw nitong sumama sa bayan. Kaya raw sila umalis noon, hindi upang talikuran ng anak, kundi upang humanap ng albularyong maaaring tumulong at makagamot sa kanya. Subalit sadyang huli na ang lahat. Tama daw ang hinala nila na si Paeng ay nayanggaw. Nadungisan at naangke ng kadaliman mula sa trabahong kanyang pinasukan. Hindi pa rin napigilan ng ilan sa aming baryo ang magalit sa mga magulang ni Paeng. Marami ang nagdamdam sa kanilang paglihim sa mga napapansin nilang pagbabago sa kanilang anak. Lalo't maraming buhay ang nawala dahil dito. Ngunit sa huli, naisip din namin, wala nang magagawa ang sisihan. Ang mahalaga, natuldukan na ang mga pagkawala at natapos na rin ang takot na bumabalot sa aming lahat. Lumipas ang ilang taon, nagtapos ako ng pag-aaral at lumuwas sa bayan. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang crew sa isang fast food restaurant. Sa pagtsatsaga at pagsusumikap, na-promote din ako bilang supervisor. Nang makaipon ako ng sapat, kinuha ko sina nanay, tatay at ang aking kapatid na si Regina upang manirahan kasama ko sa bayan. Si nanay naman ay nagtayo ng maliit na karinderya at nagtulungan sila ni tatay upang makadagdag sa panggastos namin sa araw-araw. Matagal na rin ang lumipas mula sa karumal-dumal at nakakahilakbot na insidente sa aming isla. Ngunit kahit hanggang ngayon, sa tuwing nakakakita ako ng mga mangingisda o napapadpad ako sa tabing dagat, hindi ko maiwasang maalala si Paeng at ang malungkot na sinapit niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento misteri. Sana po ay nagdulot ito ng kaba at takot sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagpili ng aking liham. Pagpalain po sana kayo at ang inyong channel.